Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Gawa, Kapitulo 22. Mga kapatid na lalaki at mga magulang, pakinggan ninyo ang pagsasanggalang na gagawin ko ngayon sa harapan ninyo. At nang marinig nilang siya'y kinakausap niya sa wikang Ebreo, ay lalo pang tumahimik sila. At sinabi niya, "Ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Datapwat pinapag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel, na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang. Palibhasa'y masikap tungkol sa Diyos, na gaya ninyong lahat ngayon. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ng mga lalaki at gayon din ng mga babae. Gaya rin naman ang pangulong saserdote na nagpapatotoo sa akin, at ang buong kapulungan ng matatanda, na sa kanila na may tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid, at naglakbay ako sa Damasco upang dalhin ko namang mga gapos sa Jerusalem ang nangaroroon upang parusahan. At nangyari na samantalang ako'y naglalakbay at nalalapit na sa Damasco, nang magtatanghaling tapat, biglang nagliwanag mula sa langit ang isang malaking ilaw sa palibot ko. At ako'y nasubasog sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" At ako'y sumagot, "Sino ka baga, Panginoon?" At sinabi niya sa akin, "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig." At sa katotohanan ay nakita ng mga kasamahan ko ang ilaw, tatapat hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At sinabi ko, "Ano ang gagawin ko, Panginoon?" At sinabi sa akin ng Panginoon, "Magtindig ka at pumaroon ka sa Damasco, at do'y sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinalagang gagawin mo." At nang hindi ako makakita dahil sa kaningningan ng ilaw na yaon, palibhasa'y inakay ako sa kamay ng mga kasamahan ko, ay pumasok ako sa Damasco. At isang Ananias, lalaking masipag sa kabanalan ayon sa kautusan, na may mabuting katunayan ng lahat ng mga Hudyong nagsisitahan doon, ay lumapit sa akin, at natatayo sa tabi ko ay nagsabi sa akin, "Kapatid na Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin." At ng oras ding yaoy, tumingin ako sa kanya, at sinabi niya, "Ang Diyos ng ating mga magulang ay itinalaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kalooban, at makita mo ang banal, at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig, sapagkat magiging saksi kanya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan." At nangyari na nang ako'y makabalik na sa Jerusalem, at nang ako'y nananalangin sa templo, ay nawalan ako ng diwa. At siya'y nakita ko na nagsasabi sa akin, "Magmadali ka at umalis ka agad sa Jerusalem, sapagkat hindi nila tatanggapin sa iyo ang patotoo tungkol sa akin." At aking sinabi, "Panginoon, napagtatalastas nila na ako ang nagbilanggo at humampas sa bawat sinagoga sa mga nagsisampalataya sa iyo. At nang ibubo ang dugo ni Esteban iyong saksi, ay ako na may nakatayo sa malapit, at sinasang-ayunan ko, at iningatan ko ang mga damit nang sa kanya'y nagsipatay." At sinabi niya sa akin, "Yumaon ka, sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga Hindil."
at kanilang pinakinggan siya hanggang sa salitang ito. At sila'y nangagtaas ng kanilang tinig at nangagsabi, alisin sa lupa ang isang gayong tao, sapagkat hindi marapat na siya'y mabuhay. At samantalang sila'y nangagsisigawan at ipinaghahagisan ng kanilang mga damit at nangagsasabog ng alabok sa hangin, ay ipinag-utos ng Pangulong Kapitan na siya'y ipasok sa kuta, na ipinag-uutos na siya'y sulitin sa pamamagitan ng hampas upang maalaman niya kung sa anong kadahilanan sila'y nangagsigawan ng gayon laban sa kanya. At nang siya'y kanilang magapos na ng mga panaling katag, ay sinabi ni Pablo sa senturyong nakatayo sa malapit, matuwid baga sa iyo na hampasin ng isang taong taga-Roma na hindi pa nakakatulan? At nang ito'y marinig ng senturyon, ay naparoon siya sa Pangulong Kapitan at sa kanya'y ipinagbigay alam na sinasabi, ano baga ang gagawin mo sapagkat ang taong ito ay taga-Roma? At lumapit ang Pangulong Kapitan at sinabi sa kanya, sabihin mo sa akin, ikaw bagay taga-Roma? At sinabi niya, oo. At sumagot ang Pangulong Kapitan, binili ko ng totoong mahal ang pagkamamamayang ito. At sinabi ni Pablo, ngunit ako'y katutubong taga-Roma. Pagkarakangay, nagsilayo sa kanya ang mga sa kanya sana'y susulit. At ang Pangulong Kapitan din naman ay natakot nang maalamang siya'y taga-Roma. At dahil sa pagkagapos niya sa kanya, datapwat ng kinabukasan, sa pagkaibig na matanto ang katunayan kung bakit siya'y isinakdal ng mga Hudyo, ay kanyang pinawalan siya at pinapagpulong ang mga pangulong saserdote at ang buong Sanhedrin at ipinapanaog si Pablo at iniharap sa kanila.